Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Ang ikalawang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad nang siya'y mabuhay na maguli. Ang una po na pagpapakita ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad noong siya ay mabuhay na maguli ay kinagabihan ng unang araw ng isang linggo. Nang sila po ay natitipon sa bahay na sinabi niyang makikipagkita siya sa kanila sa Galilea. Si Tomas, na sa wikang Grego ay Didimo, nangangahulugang kambal, ay wala po sa kanila nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang sinabi ni Tomas sa ibang mga alagad nang sabihin nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon? Ang sabi ni Tomas, malibang aking makita ang kanyang mga kamay at butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Sa pangalawang bilang, pagkaraan ng isang linggo nang nagkakatipon ng mga alagad, nakasama na nila si Tomas. Ano nangyari? Ang sagot, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Jesus kay Tomas dahil pinag-alinlanganan niyang nabuhay siyang maguli at napakita sa kapwa niya mga alagad? Ang sagot, idaiti o ilagay mo rito ang iyong daliri. At tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mananampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi ni Tomas nang makita niya mismo si Jesus? Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, dapat nating maintindihan na dahil sa labis na pagkamangha ni Tomas sa nakita niya, dahil sa nabigla siya, ay tinawag niya si Jesus na Panginoon ko at Diyos ko. Ang Juan 20:28, mga kapatid, ay isa sa mga talata ng Biblia na ginagamit na batayan ng mga nagtuturong ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Kino-quote nila si Tomas. Tinawag daw ni Tomas ang Panginoong Jesus na Panginoon at Diyos. Dapat nating tandaan, mga kapatid, na ang pagkakataong iyon, hindi po nangangaral si Tomas, kundi nasa kalagayan siya na nag-aalinlangan siya, nagdududa siya, hindi siya naniniwala pa na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na mag-uli. Nung makita niya mismo ang Panginoong Hesukristo, doon siya nabigla. At sa kanyang pagkabigla, anong sinabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Pero hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos din. Sa ikalimang bilang, ano ang sinabi ni Jesus kay Tomas nang makita siya at naniwala ng nabuhay siyang maguli? Ang sagot, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya.
Sa ika-6 na bilang, upang patunayan ni Jesus na siya ang nakikita nila, anong sinabi niya sa kanyang mga alagad nang sila'y natakot at nag-akalang espiritu siya? Ang sabi niya, bakit kayo nagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Ibig sabihin, siya rin yun. Tipuin ninyo ako tingnan sapagkat ang isang espiritu, walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita sa akin. Dapat nating maintindihan yun, ha? Ang Panginoong Kristo may laman, may buto. Kaya nga, nakikita siya. Kaya sabi niya, ako rin nga. Kaya sa pagkakataong yan, maging yung iba na mga alagad ay nag-aalinlangan. Dahil sa ang inakala nila, nakakakita sila ng isang espiritu. O inakala nila na siya ay isang espiritu. Sa 1:4:24, mga kapatid, sinasabi doon na ang Diyos ay espiritu. Ano ang kahulugan na ang Diyos ay espiritu? Sa Lucas 24:39, ang espiritu walang laman, walang buto, walang materya. Kaya, hindi mo makikita. Sapagkat walang laman, walang buto. Ang tanong, mga kapatid, si Kristo ba nakita? Nakita eh. Ba't siya nakita? May laman, may buto. Hindi siya Diyos na espiritu sa kalagayan. Sa ika-7 bilang, upang lalong patunayang siya nga ang nakikita nila. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad samantalang nagsisipang gilalas pa sila sa kabila ng ipinakita na niyang kanyang mga kamay at mga paa sa kanila? Ang sabi niya, meron ba kayo rito ng anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. At kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. Mga kapatid, pagka hinahanap ng isang tao ay pagkain, ano nararamdaman niya? Magugutom siya, di ba? Kaya, hihingi siya ng pagkain. Sa ika-8 bilang, anong sinalita ni Jesus sa kanilang mga alagad pagkatapos nito? Ang sagot, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Sa ika-9 na bilang, ano ang kanyang ginawa matapos niyang salitain ito? Ang sagot, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Kristo, magbangong muli sa mga patay sa ika-3 araw, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi, pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Sa makatuwid, ipinaliwanag ng Panginoong Kristo na natupad yung paunang pahayag tungkol sa Kanya na ang Kristo maghihirap, mamamatay, at ibabangon sa ika-3 araw. Sa ika-10 bilang, anong ipinangako ni Jesus? Na isusugo niya sa kanila, sa mga apostol, bago sila mangaral sa kanyang pangalan, ng ukol sa pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi ng Panginoon, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan, sa Jerusalem, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas.
Ang tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo. Mga kapatid, mauunawa natin sa leksyong ito na maging hanggang ng mabuhay na maguli ang Panginoong Kristo, buong tiyaga niyang itinuro ang katotohanan o ang mga salita ng Diyos sa kanyang mga alagad upang ganap silang mahanda sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinatunayan din sa leksyong ito na kahit na nabuhay na maguli ang Panginoong Kristo, namamalaging tao siya. Kasi may mga nagsasabi na Diyos si Kristo kasi nabuhay na maguli. Hindi po. Nabuhay siyang maguli sapagkat binuhay siya ng Diyos. Iba yung bumuhay, iba yung binuhay. Pag-aaralan naman natin sa susunod, mga kapatid, ang iba pang pangyayari bago umakyat sa langit ang Panginoong Kristo. Yan po ang ating leksyon. Tumayo po kayo, tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Nawa po sa pamamagitan ng aming mga pagsamba, lahat kami mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, patuloy na magabayan sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Basbasan mo pong lagi ang aming mga pagsamba. Nawa po matanaw mong lagi ang aming pag-asa na kaya kami magkakatipon, aming pupurihin ka, dadakilain ka, pasasalamatan ka. Higit sa lahat, Ama, dito kami kukuha ng panibagong pag-asa at lakas para kami makapagtaguyod ng aming mga paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pong lingapin at basbasan ang sambahayan ng iyong mga anak. Saan man naroroon ang aming mga kapatid, kaya mo po na iabot sa kanila ang mga biyayang kanilang kailangan, ang iyong pag-iingat at ang iyong pagliligtas. Nangangako kami, Ama, hindi kami titigil sa mga pagsamba sa iyo habang ipinagkakaloob mo sa amin ang buhay at ang lakas. Makikita mo kami sa mga pagpupuri sa iyo. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.